Hello guys. So welcome again to our vlog, to our channel. So our topic for today, tonight is my life before and after knowing God. So sabi ko nga since birth that I know God. I'm a Christian, but I lived in a sinful life. I always sometimes follow my desire, my heart desire, sin, lustful desires, or even was harmful doings. I am not disciplined Christian. I'm pasaway to my parents. I go outside without knowing them or telling them that I should go with my friends, to my family or relatives. I'm also became a lukewarm Christian before. And as the day goes by, sabi ko kay Lord, I have that kind of desire that Lord, help me to know you more. I want to serious this relationship to you. Pero sabi ko, gusto kong maranasan kita sa buhay ko. Para fair, di ba? Ang unfair naman kung hindi kikilos si Lord sa buhay mo. Sabi ko, habang binabasa ko yung Mateo 5, sabi doon, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Wow, sabi ko, Lord, pwede bang makita kita kahit sandali lang o kahit matagalan? Sabi ko, basta Lord, sabi ko kahit hindi malinis yung puso ko, I have that kind of desire na makilala ka. Sabi ko, kahit kilala kita, na ikaw yung tagapagligtas, yung savior ko, yung Diyos ko, gusto kong ikaw mismo, magpakilala ka sa akin sa buhay ko. Sabi ko, Lord, one day sana makita kita hindi lang sa panaginip, sa vision. Hanggang doon, kinausap ako ng Diyos sa maraming instances. Tapos hanggang ngayon, patuloy akong binabago ng Diyos. I may not say that it's a perfect living, but I can say that it's perfect because of God's grace. Through His grace, I'm redeemed, I'm forgiven, I am saved. But we should not tolerate sin in our lives kasi yan yung nagiging virus, nagiging lamat sa relasyon natin, sa relationship natin sa Diyos. Yan yung lumalayo sa atin. Kaya sabi mo, Lord, nasan ka ba't ang layo? Lord, bakit ang lapit mo naman? So, iba-iba yan. So, kailangan pala natin maging sensitive sa flow ng Lord sa buhay natin, sa flow ng Holy Spirit. Kasi nangungusap na pala yung Diyos sa buhay mo, but you're interrupting. You're distracting yourself. Kasi si Lord na naman, ganito na naman, ay didisiplinahin na. So, huwag kang magmurmur sa harap ng Diyos. But it's up to you. If you want to murmur, be open up to God na, Lord, ganito po kasi yung naramdaman ko. Can you help me? Can you teach me? Kaya ako kay Lord. Iba-iba tayo ng way sa pag kausap natin sa Diyos. But God will direct you. God will teach you what is the right perception kung paano natin siya kakausapin. Kaya naman kapatid, kailangan mo rin i-assess yung sarili mo. As a Christian or whatever religion you are, you have right now to the Lord and in the face of God, magpatuloy ka, kilalanin mo pa ng lalo yung Diyos kasi makikilala mo siya hindi lang sa mga friends mo, kundi din sa religion na meron ka. Kung anong pinasok mo, diyan mo yan makikilala ang Lord. Kaya